Alright, yung mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman tayong balita. Ito'y galing sa ating kabayan News PH. Nasa description niyan, subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At kung trip nyo na may kasamang reaction video, eto na, panoorin natin ng sabay-sabay. Pwede rin natin pag-usapan to. Kakapasok lang, natagpuan na General Bantag, no? Namataan sa Negros. PBBM na bisto ni Duterte bycam report. Sabi ng ganun ni Sir Banat Bay, hindi naman daw talaga pinirmahan. May hindi pinirmahan pero may usapan naman patungkol sa bycam na inaprubahan ni PBBM etc. or doon sa Kongreso. Ako po'y naguguluhan na. Tingnan natin kung gaano ito kaimportante mga kapatid. Kailangan alam ho natin yung mga pinagagagawa nila lalo na kapag ka-budget na ng Pilipinas ang usapan. Tara, panoorin na natin. Yes. Tapos may kinalaman pa si Bantag. Anong meron dito? Si Bantag, nakita, nahuli na, other news ba yan? O sige, panoorin na ho natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan Yes. at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Okay. Eto na, game. Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. Sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Mga kabayan, hindi kumbinsido ang ilang grupo, maging ang publiko partikular, itong veteranong broadcaster na si Manong Ted Pailon sa naging pahayag at paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa mga blankong dokumento na kanyang pinirmahan sa bycam report para sa national budget ng Pilipinas ngayong taong 2025. Ayon kay Ted Pailon, dapat hindi ang Pangulo ang nagpapaliwanag at sumasagot sa mga ganitong isyu, kundi ang Kamara dahil sila ang may jurisdiction dito. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Okay. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung bycam report Hindi naman daw yun yung bycam. na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung bycam para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi bycam ito eh. Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito. Yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. Hindi nila yan na napaghandaan. Yari sila ngayon dito, mga kapatid. Talapin na rin ni dating Senator Panfilo Lacson ang bycam report. Ayon kay Lacson, nasa 14 na senador daw ang nakapirma sa bycam report na may kasamang blank item. Nako, may mga senador din na pumirma. Kasama nung blank. Dagdag pa ni Lacson, hindi pwedeng may blanco sa national budget at madali lang daw itong mabusisi kung sino ang responsable dito. Kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yari. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa bycam report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na bycam report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisi rito, yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill do sa ratified na bycam report. Dapat pag may mga naririnig tayong ganito, dapat magpaliwanag din sila eh. O kaya, paano ba ang pwedeng gawin natin? Or nila, lalo na sila, mga mas matataas silang tao, mas alam nila dapat kung ano ang gawin. Sino ba ang dapat mag-file ng kaso o dapat bang kasuhan yung mga ganyan o dapat bigyan ng aksyon? Kasi mga kapatid, kung lagi lang
lalabas yung mga tao. Okay yun, the best yun. Lalo na yung ginagawa ni Sir Ted Filon, sobrang the best yun. Palakpakan muna natin. Tapos lalabas si Ping, lalabas ng sino-sino. Diba? Kapag ka lumalabas po sila, ibig sabihin may nakikita silang mali. Ngayon, yung pwedeng makakita ng mali o yung ano bang tawag dyan? Yung magsasaway o yung parang pulis na magsisita sa kanila na yung ginagawa ninyo, bawal yan. Paano po kaya ang paraan, di ba? Kasi may magsasalita, matalinong tao, tapos sasabihin ng matalinong tao na yon, bawal yung ginawa nila. Halimbawa, Duterte, ayan, nagsalita na. Ngayon, sino ang pwedeng mag-file? Sino ang pwedeng malakas na malakas para sawayin itong mga to na ginaganyan ng pera ng bayan? Parang ano lang, tanong lang naman to, no? At kasi lagi ho tayong parang Senado dati, no? Kapag ka may usapan, binubulgar nila doon yung mga pangyayari, PECSO, etc. at kung ano-ano pa. Ngayon dito sa mga report, tapos may magko-comment ng mga malalaking tao, no? Ano kaya, kunwari, ako yung pwedeng mamahala, no? Nakakarinig ako ng ganyan. Sino ba ang pwedeng maghain o kaya sabihan sila na mali yung ginagawa nyo, eto sa inyo, dapat kasuhan kayo. Dapat kami ang gagawa ng aksyon. Kasi lagi ho nating naririnig na may mga mali na labag sa konstitusyon. Lagi kong inuulit din to Kasi paulit-ulit din sila. Hindi na natin alam. Kumbaga sa ganitong salita, laging nakikitang may mali, pero walang action tayong nakikita. Meron ng kumbaga, yung mga mata, tinatanggalan na ng mga piring. Ngayon, ayan na harap-harapan na, parang harap-harapan ka ng ginagago. Ngayon, pipikit ka pa rin. Sana doon sa mga taong pwedeng kumilos o gumalaw, simulan nyo na pong imbestigahan ito kung may mali man talaga. Kasi kung lagi na lang nakikita tas wala namang aksyon, kawawa po ang ating Pilipinas nito, mga kapatid. Di ba? Nakukuha niyo po ba ang aking punto? Nahirapan lang ho akong magpaliwanag Kasi ang mga dapat na nandiyan dyan, yung mga mag-a-action. Sinong pumirma nito? Sinong pumirma ng ganyan? Mali yung ginawa ninyo kasi may blanco. Sino ba nag-approve? Mali yung ginawa nyo. Dapat sa inyo sunugin agad sa apoy. Hindi. Kumbaga, gawan ng paraan. Ano bang pagkakasalang pwedeng ipatang tuloy. Di ba? Ano kayang pwedeng pagkakamaling parusa para sa kanila? Ano kayang pwede? Kasi pagkakamali tuloy. Wala, magkukwentuhan lang tayo, nagigising yung mga taong bayan. Malaking tulong ho yan. Malaking tulong talaga yan para sa mga susunod kung pipili po tayo ng ating mga iboboto, makakagawa tayo ng paraan, ayaw na natin ito. Pero ganun na lang ba yun? Paano naman po yung ibang mga mahihirap na nakakasagi lang ng kamatis tas makukulong na? Ine-exage ko lang po, mga kaibigan. Ibig ko sabihin, yung mga gutom na gutom, nagnanakaw, although talagang masama yun. Yun talaga, mga naghihirap din sa kulungan, yung mga ibang mahihirap, no? Pero yung mga mayayaman na kumakain ng pera, ano bang pwedeng parusa sa kanila? Magre-resign na lang? Mag-iibang bansa na lang o ililipat lang ng etc., di ba? Ng posisyon, mga ganyan o ng lugar. Dapat po parusahan pag may nakitang mga pagkakamali, no? Yun lamang po ang sa atin. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Katulad niyan, ang buntong ng sisi nasa House of Representatives. Ngayon, anong pwedeng gawin sa kanila kung may pagkakamali? Parang, hindi mali, sige, baguhin na lang natin. Tapos, ipasa na yung original o ipasa na yung gusto ng taong bayan. Ganun na lang ba yun? Wala bang parusa kung sakasakaling mapatunayan na nagkamali sila? Kasi kung makalusot ito, pera ng bayan to. Yun lang ang naiisip ko dyan. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Teka muna, may mga blanco ito. Ayan, halimbawa, ano yung blanco na yan? Titignan na lang natin kung may mali. Maling-mali na nga, Tapos hindi pa ito makita ng mga taga-kabila.
Katakot-takot din na paliwanag yung mga pinagsasabi nila, no? Hirap na rin ata sila magpaliwanag dito. Pero, congratulations kung naipaliwanag nyo to, mailusot nyo lang, ano? Pero, magtanong din kayo sa isip ninyo kasi mamanahin nga yan ng mga susunod na henerasyon ninyo. Ibig sabihin, pwede palang lagyan ng numero dito kung gaano kalaki ang pupwede, di ba? Pwede ko palang lagyan to ng mga 500 million, no? Tapos kanino mapupunta yung kalahati? Ito yung opinion ko lang, di ba? Pag may nakikita kayong mga ganitong mga anomalya o kaya pirma-pirma tapos may mga blanco, mag-isip din kayo kahit taga-kabila kayo. Kaysa naman tatapalan lang din kayo ng salapi, di ba? Tuloy tayo. O kaya, yung, Ayun, no? yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enroll Grabe, ang dami, parang ang dami nito, ah. bill. At sa iba pang mga maiinit na balita na Ayun, ito naman, ito yung matagal na dati. sa isang lugar dyan sa Negros. Itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantaga. Kung matatandaan, si Bantag ang itinutulong nga di umano ay utak sa pagpaslang sa isang kilalang broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilalang si Copper Silapid. Parang ano na rin to, hindi na rin nila priority kasi hilaw daw pero ngayon gustong-gusto nilang huli. Ang ibig kong sabihin, si Kibuloy, 'di ba? Agresibo po sila talagang pero kay Sir Bantag, parang hindi ganong kainit no, na para hulihin agad siya. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Jean Fajardo, hindi muna nila isa sa publiko ang saktong lugar na posibleng pinagtataguan ni General Bantaga kung saan siya namataan dahil makakaapekto ito sa gagawing manhunt operation ng mga otoridad. Ayon pa kay Wala na, naibalita nyo na rin. Di lilipat na rin sila. Baka diba, no? Wala lang, naisip ko lang din na, may nabalita pala sa akin ganito. Mailig pa naman sa mga yan, sa mga vlog din, diba? Kung paano yan, no? Mayroon pala ganito, nahuli ako sa ganitong lugar. Nalaman nila kung nasan ako, di lilipat ako. Go, General Bantag. Lipat na lang ho kayo. Hindi basta-bastang tao. Itong si General Bantag dahil graduate ito ng Academy at dating Marine Soldier. Kaya mahusay humawak ng baril at kabisado ang mga galawan pagdating sa pagtatago at sa posibleng pagdakip sa kanya. He is a former Marine soldier. Graduate po siya ng academy. So definitely in terms of handling guns ay talagang alam niya. Ito dapat damihan nyo rin yung uhuli dito, hindi lang isa, di ba? Umawak ng baril. Pero sabi nga natin, hopefully, kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na magkakaroon pa ng sakitan or worse, may masasaktan pa doon sa magkabilang side po. And we are openly appealing to him to face the music and anyway, bibigyan naman po siya ng pagkakataon ng korte para harapin po itong reklamong isinampa po sa kanya. That is part. Kasi parang pagkakaalala ko lang naman, si Sir Bantag kasi parang wala na rin tiwala sa administrasyon ngayon, di ba? Kaya ayaw na rin yan lumabas. Part of due process po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Saang lugar kaya namataan si General Bantag at ito na kaya ang wakas ng kanyang pagtatago sa batas matapos matuntun ang kanyang pagtataguan sa loob ng halos mahigit 2 taon. Ngayon, kung halimbawang kaya niya pang magtago, halimbawa lang, hulaan ko lang, kumbaga, parang napipredict ko lang yung pwedeng mangyari. Hahayaan ni Sir Bantag na magtago lang muna siya hanggang sa dumating na wala na sa pwesto si PBBM. Lalabas na lang siya pagka Duterte na lang, no? Ewan ko lang, ano lang naman yan. Hula-hula lang naman. Alright mga kapatid, kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat po sa inyong panonood, sa pagchichismis natin sa mga balita. Yung bycam na yan, sana managot kung sino man yung pwedeng managot. Hindi pwedeng pag nagkamali, aayusin lang tapos pwede na ulit. Alright mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.